Courtesy resignation mula Undersecretary hanggang District Engineer. Yan ang unang utos ng bagong DPWH Secretary na si Vince Dizon para daw linisin ang kagawaran. Pinag-usapan na rin daw ang pagbalasa sa Philippine Contractors Accreditation Board na nagbibigay ng lisensya sa mga kontraktor. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Pinag-utos ni bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sasailalim sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pagkaka-blacklist ang isang kontraktor makalipas ang ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang banned sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawakang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-PCAB na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na nauugnay sa ilang government projects. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PCAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa mga anomalya mga flood control projects. The Independent Commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon. Pero may mga investigador, mga abogado, mga justice at prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ang mga sangkot. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakasampang tatlong lalaking yan sa likod ng umaandar na truck sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Cainta, Rizal. Ang mga lalaki nagnanakaw pala ng mga kargang bakal ng truck. Ayon sa mga pulis, sa tulong ng isang informant, natunton ng mga lalaki na nagsusugal sa Ortigas Avenue. Nakuhanan din umano sila ng illegal na droga. Sinampahan na sila ng mga reklamong illegal gambling at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hinihintay pa ng pulisya ang may-ari ng ninakawang truck para maisampa ang karagdagang reklamo. Itinanggi ng mga suspect na sila ang nasa viral video ng pagnanakaw. Wala silang pahayag tungkol sa pagsusugal at illegal na droga. Handa raw nilang harapin ang mga reklamo laban sa kanila. Mainit na balita, sinampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG ng reklamong qualified human trafficking ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Bamban Tarlac. Kaugnayan sa illegal umanong aktibidad sa niraid na pogo ng Zunyuan Technology noong March 2024. Kabilang sa mga inireklamo sina Bamban Mayor Jose Salting Jr., dating Mayor Jose Feliciano, mga dating Vice Mayor William Pura at Leonardo Anonacion. Pati mga dati at kasalukuyang miyembro ng Sangguniang Bayan, wala pang komento ang mga naturang opisyal kaugnay sa reklamo. Una nang sinampahan ng ganyang kaso si dating Bamban Mayor Alice Go na ngayon nakakulong sa Pasig City Jail.
Dati nang itinanggi ni Go na sangkot siya sa naging operasyon ng Pogo Hub sa kanyang bayan. Nag-isa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dating Bulacan 1st District Engineer. Bukod sa ghost projects, naungkat din ang pagkakasino niya na bawal po para sa mga empleyado ng gobyerno. Alamin ang paliwanag niya sa balitang hatid ni Ian Cruz. Aminado si Engineer Henry Alcantara, may kapabayaan siya nang magtiwala sa pirma ng mga tauhan niya bilang hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Naka-preventive suspension si Alcantara ngayon sa gitna ng alegasyon na may ghost flood control projects sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon kay Alcantara, pumirma rin siya sa mga kontrata at proyekto dahil nagtiwala sa pirma ng kanyang mga tauhan. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago nilipat sa Region 4A nitong Hunyo. Nang marinig ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpa-audit siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan, sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Doon nalaman na may mga problema nga, kaya nag-report daw agad sila kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa-hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Isa sa pinasight for contempt ng mga senador, si Engineer Hernandez, dahil sa di pagdalo sa pagdinig. Inungkat din ng mga senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inaamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inaamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumati si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. 260,000 pesos na cash ang natangay ng mga hinihinalang miyembro ng termite gang sa isang kooperatiba sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, dumaan ang mga magnanakaw sa kanal 1 kilometro ang layo mula sa gusali kung saan naroroon ang opisina ng kooperatiba. Naghukay sila ng 3 metro para mabutas ang sahig ng opisina.
Ayon sa pulisya, matagal ang ginugol na panahon para maisagawa ang pagnanakaw. Bukod sa cash, natangay rin nila ang 15 pahina ng blankong tseke. Kinukumpirma pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sospek na nakita sa CCTV. Opa Kim Jisoo is back para sa upcoming Kapuso action series na Never Say Die. Chika ni Jisoo sa inyong kumare, excited siyang gampanan ang role na si Jinho ng isang agent on a secret mission. Natutuwa siya na makatrabaho muli ang kanyang abot-kamay na pangarap co-stars na sina Jillian Ward at Rahil Birya. Looking forward din si Opa na sumabak sa action scenes kasama si pambansang Ginoo David Licauco. Back at yun naman ang reply dyan ni Jillian na happy rin na makasama sa serye si Jisoo. Bida na po natin ngayong Martes ang cute na pakulo ng isang alagang aso. Alok niya kasi ang libreng yakap, pampagood vibes. Pahag nga kami dyan. Meet MK, ang adorable Shih Tzu ni Sir Rico. Kwento ng uploader na si Alisa Avila, nakita nila sa isang mall si MK na may suot na tag na free hug. Hindi naman nila pinilampas ang chance na i-cuddle si MK. At ayon kay Sir Rico, ilang buwan na nilang routine ni MK ang pamamasyal at pa-libreng yakap sa mall tuwing Biyernes. Mula 3 p.m. po yan hanggang 6 p.m. Sa kabila ng pinagdaanan ng alaga matapos operahan sa mata, nananatili raw happy, sweet at mabait si MK. Ang heartwarming video na yan, meron ng mahigit 300,000 views at pinusuan ng halos 60,000 netizens. MK, ikaw ay... Trending! Payakap naman. Naku, pag dinala siya dito, sigurado maraming aakap. Oo nga. Stress reliever kaya ang ating Correct. mga fur babies, no? Saan bang mall yan? Ayun na nga. Tinitignan ko eh. 6 PM eh. May schedule eh. Hahanapin natin. Pwede siya mamasyal sa mga ospital, mga children's Oo. ward. Lalong-lalo para magbigay na. ng kasiyahan at mayakap. Oo nga. Marami Cute. talaga therapy, ganun ang ginagawa. Therapy dog, oo. Sa school ng anak ko minsan may ganyan. Ay, talaga? Oo, may mga dog. Sabihan mo ako kung kailan.